Sa loob ng dungeon o piitan, isang hero na nagngangalang Spectre ang nakatagpo ng boss na kilala bilang Frost Queen. Tinutuya siya, inakusahan siya na hinayaan niyang mamatay ang kanyang mga kasama para lang makaabot sa kanya, ngunit pinatahimik siya nito. Isang matinding labanan ang naganap sa pagitan nila. Nagpalitan sila ng malalakas na atake at umiiwas sa mga pag-atake ng may mabilis na mga paggalaw. Ang bawat pagsubok na nalampasan niya ay nagpalakas ng kanyang kumpiyansa, na nagbigay ng isang matinding pinsala sa Frost Queen. Sa pagkatalo nito, isang kislap ng liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata, at may lumabas na notification na nagsasabi na inaabsorb niya ang kapangyarihan ng Frost Queen. Nabalot siya ng yelo at pumasok sa isang estado ng hibernation hanggang sa ganap niyang naabsorb ang nucleus ng Frost Queen. Makalipas ang 25 taon, sa kasalukuyang araw ng 2024, naalala pa rin ng lahat si Spectre at ang kanyang mga kasama bilang ang 5 bayani na tumalo sa Frost Queen. Pagkatapos ng kanilang tagumpay, maraming mga safe zone ang lumitaw sa Earth. Ang mga bayani ay nagyayelo na sila'y ipinapakita. Gayunpaman, napansin ng isang mapagmasid na bata ang paggalaw sa loob ng isa sa mga nakapirming estatwa. Hindi pinansin ito ng nagtatanghal, na sinasabing ang reinforced glass wall na nakapalibot sa mga estatwa ay kinokontrol sa temperatura sa lahat ng oras. Sa gulat ng lahat, ang estatwa ni Spectre ay nagsimulang yumanig sa salamin sa dingding. May lumabas na notification, binabati siya sa pag-absorb ng 100% ng nucleus ng Frost Queen at pagkakaroon ng bagong kasanayan na tinatawag na Frost X. Nalilito sa lahat ng nangyayari, nawalan ng malay si Spectre. Si Spectre ay nagising sa ospital, at siya ay nagulat nang malaman na siya ay nagyayelo sa loob ng isang quarter ng isang siglo, at ang kanyang katawan ay nanghihina. Pumasok ang doktor sa silid at ipinaalam sa kanya na nais siyang makilala ng presidente ng Player Association. Tinanong ni Spectre kung kilala niya ang Pangulo, at isinasalang-alang na makikipag-usap lamang siya sa meeting kung malapit silang magkaibigan. Ibinunyag ng doktor na ang presidente ng asosasyon ng manlalaro ay talagang malapit niyang kaibigan. Nagtataka tungkol sa pagkakakilanlan ng kaibigang ito, napagtanto ni Spectre na walang maraming tao na ituturing na malapit sa kanya. Pinag-iisipan niya ang mapayapang mundo na matagal na niyang inaasam at ng kanyang mga kasama, na nagpas siyang tinanggal ang kanyang maskara dahil naniniwala siya na ang mundong ito ay hindi na nangangailangan ng mga bayani. Ang doktor ay hindi sigurado kung paano tutugon sa paghahayag ni Spectre. Hindi nagtagal, dumating ang presidente ng asosasyon ng manlalaro upang magbigay ng paliwanag. Nagulat si Spectre nang makita ang isang pamilyar na mukha at nagtanong kung ang tao bang ito ay si Daiko, kung saan napahiya ang presidente at pinaalis ang lahat sa silid, na tinawag si Spectre sa kanyang tunay na pangalan, Jinho. Sinabi ng Pangulo na siya ay mukhang eksaktong kapareho ng dati. Tinukso ni Jinho ang Pangulo kung saan pinagalitan siya ng Pangulo at nakaramdam ng katangahan sa pag-asa sa isang sentimental na muling pagkikita. Pagkatapos ay nagtanong si Jinho tungkol sa reaksyon ng doktor at ang dahilan sa likod ng nakakagulat na kapaligiran kung kailan naging maayos ang lahat. Ipinaliwanag ng presidente ang mga pangyayari sa nakalipas na 25 taon. Matapos talunin ang Frost Queen at makatanggap ng mensaheng nagpapahayag ng tagumpay at ang paglitaw ng safe zone, ang mga tao sa buong mundo ay nagkaroon ng pag-asa. Gayunpaman, ang kanilang kaligayahan ay panandalian ng lumitaw ang isa pang mensahe, na nagsasabi na ang ikalawang palapag ay na-unlock, na nagpapakita na ang Frost Queen ay ang simula pa lamang. Lumabas ang pagkalito at galit ng mga manlalaro, na humantong sa isang malaking pagpupulong na kinasasangkutan ng Player Association, mga politiko, at iba pang stakeholder. Kasunod ng malawak na talakayan, isang expedition squad ang ipinadala upang tuklasin ang hangganan nito. Ang ikalawang palapag ay nagpakita ng masaganang mga pagkakataon, na nagbibigay sa sangkatauhan ng akses sa bagong magic na teknolohiya, resources, at kaalaman. Hindi nagtagal, natuklasan nila na mayroong kabuuang 10 palapag. Naalala ni Jinho na tumagal sila ng 5 taon upang talunin ang Frost Queen at tinatansya na sa loob ng 25 taon, 6 na palapag ang dapat nilang tapusin sana. Bagamat nakikita niya na ang ibang mga manlalaro ay mahina, kaya naman 5 lang sa kanila ang humarap sa Frost Queen, inayos ang kanyang pagtatansya, ipinapalagay niya na dapat ay umabot sila ng hindi bababa sa ika-5 palapag.
Tinanong niya ang Pangulo kung saang palapag sila kasalukuyang naruroon. Ang Pangulo ay tumugon ng may pagkadismaya, na ipinagtapat na sa nakalipas na 25 taon, ang sangkatauhan ay nagawa lamang na tapusin ang ikalawang palapag. Nadismaya at nagalit si Jinho, na nagtatanong sa dahilan sa likod ng mabagal na pag-unlad na ito. Ipinaliwanag ng Pangulo na ang ikatlong palapag ay isang rehiyon ng bulkan, at iilan lamang sa mga manlalaro na may resistance sa matinding init ang maaaring tumungo doon. Pagkatapos ng mahabang panahon, natuklasan nila ang isang altar sa gitna ng dagat ng lava. Gayunpaman, ang altar na ito ay nangangailangan ng nucleus ng Frost Queen upang palamigin ang kapaligiran. Kinakabahan, tinanong ni Jinho kung natagpuan nila ang nucleus. Ang presidente, na nakaramdam ng kahihiyan, ay humingi ng paumanhin at inihayag na sa kabila ng malawakang paghahanap, hindi nila mahanap ang nucleus. Nag-guilty si Jinho dahil na-absorb niya ang nucleus noon. Sinusubukan niyang aliwin ang presidente, nag-aalok ng katiyakan. Kasunod nito, bumisita si Jinho sa isang museo kung saan nakatayo ang mga estatwa ng kanyang mga kaibigan. Pagkaupo, ibinahagi niya sa kanila na ang mundo ay naging isang mas magandang lugar na ngayon. Tinatangkilik ang isang tasa ng alak sa bawat isa, habang napansin ni Jinho ang alikabok sa rebulto ng kanyang kaibigan, sinubukan niyang alisin ito, ngunit may bigla ang lumabas na mensahe na nagsasabing kasama ang Frost X, maaari niyang tanggalin ang seal ngunit wala siyang sapat na magic power upang gawin ito. Nang makita ito, napagtanto ni Jinho na may kakayahan siyang ibalik ang kanyang mga kaibigan. Sa pagsusuri sa kanyang status bar, napagtanto ni Jinho na ang kanyang magic power ay kasalukuyang napakababa, at magtatagal ito ng ilang oras para maka-recover. Gayunpaman, napansin niya ang isang skill na tinatawag na Frost na may S-rank, na nagpapahiwatig na malamang na siya lang ang may mas mataas na ranggo. Bukod pa rito, natuklasan niya ang isang title na nakuha niya pagkatapos talunin ng Frost Queen, na nagpapataas ng lahat ng kanyang mga estatistika ng 30 points sa bawat oras na siya ay aakyat sa mas mataas na palapag. Napagtanto ito, naiintindihan niya na hindi lamang siya makakabalik sa kanyang orihinal na antas, ngunit maaari rin siyang maging mas malakas kaysa sa dati sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng Frost Queen. Ito ay magpapahintulot sa kanya na buhayin ang kanyang team member. Ipinaalam niya sa Pangulo ang kanyang pagnanais na maging isang player muli, na ikinagulat niya dahil palaging bukang bibig ni Jinho ang tungkol sa pagre-retiro sa nakaraan. Ang Pangulo ay nag-aalangan, isinasaalang-alang ang pagkakaroon ng mga bagong demonyo. Ang mga halimaw na ito ay mga player na maling ginagamit ang kanilang mga awakening power upang gumawa ng mga krimen at pagpatay sa pagtugis ng kanilang mga kagustuhan. Naaalala niya, ang mga halimaw na ito ay gustong patayin si Jinho noong nakaraan. Ang tanging paraan para ligtas siyang makabalik ay sa pamamagitan ng pagtanggal sa kanyang player name na Spectre, at ipapalit ito ng kanyang bagong pagkakakilanlan bilang Jinho. Nagtataka sa bagong motibo ni Jinho, tinanong ng Pangulo kung bakit gusto niyang maging player muli. Ipinaliwanag ni Jinho na gusto niyang maabot ang ika-10 palapag at ibinunyag niya na may plano siyang tapusin ang ika-3 palapag. Inamin niya na naabsorb niya ang nucleus ng Frost Queen, na nakita ang presidente na lubos na nabigla, at naging sanhi ng pagtaas ng pressure ng kanyang dugo. Pagkatapos kumalma, tinanong ng Pangulo kung ang desisyon ni Jinho ay hinihimok sa kanyang mga kasama. Ngumiti si Jinho at nakumpirma ito. Gumawa sila ng plano upang ilihim ang pagkakakilanlan ni Jinho at tugunan ang isyu ng doktor na nakakita sa kanyang mukha. Ipinaliwanag ni Jinho na ang lahat ng kanyang kakayahan ay na-sealed, na binabawasan ang kanyang mga estatistika sa level 1. Pagkatapos ay hiniling niya sa Pangulo na tulungan siyang makakuha ng lisensya bilang new player. Gayunpaman, ibinunyag ng Pangulo na ang mga guild ay naging mas makapangyarihan kaysa sa player association at nakasanayan na nilang magsagawa ng mga licensed exams. Sa makatuwid, makukuha lamang ni Jinho ang kanyang lisensya sa pamamagitan ng pagsali sa isang public exam. Sa araw ng pagsusulit, napansin ni Jin ang napakaraming tao na nagtipon para kumuha ng pagsusulit. Umupo siya at ginamit ang isa sa kanyang mga kasanayan sa pag-eavesdrop sa mga pag-uusap sa paligid niya, na nakahanap ng mapayapang kaginhawaan. Habang pinagmamasdan niya ang first examinee na kumuha ng pagsusulit, napagtanto ni Jinho na ang tao ay gumagamit ng sibat.
Naniniwala ang ibang examinees na madaling makakapasa siya sa pagsusulit dahil sa long-range advantage ng spear. Pero gayunpaman, alam ni Jinho na ang isang sibat ay hindi epektibo sa malapitang labanan. Dahil dito, nabigo ang unang examinee dahil binugbog siya ng mga goblins. Pagkatapos ng maraming examinees na nabigo, ito na ang pagkakataon ni Jinho. Hindi humanga ang mga hurado sa mga naunang aplikante na may mga bitbit na iba't ibang armas. Sa sandaling iyon, pumasok na si Jinho para sa pagsusulit. Ang akala ng mga hurado ay isa lamang siyang gumagaya na naman kay Spectre, at naramdaman ng president na siya ay nagpapakitang gilas ng sobra. Nagsimula ang pagsusulit, at mahusay na pinatay ni Jinho ang bawat lumalabas na goblins. Nang lumapit ang mga karagdagang goblins mula sa likuran, mabilis niyang inihagis ang kanyang mga kutsilyo sa kanila. Sinubukan ng ilang mga goblins na tumakas, ngunit mahusay niyang pinatamaan ang mga ito gamit ang sibat at palaso. Habang ang mga natitirang goblins ay sumusugod sa kanya, ipinakita niya ang mga kahangahangang kasanayan sa espada, na natalo silang lahat. Gayunpaman, nagsimulang sumakit ang kanyang katawan dahil nasa level 1 pa lang siya at wala sa tamang kondisyon. Namangha ang mga hurado sa paggamit ni Jinho ng iba't ibang armas at pinuri ang kanyang mga kakayahan. Gayunpaman, nang suriin ang kanyang profile, napansin nila na mayroon lamang siyang D-rank na kasanayan sa armas. Dahil dito, naniniwala sila na hindi siya worth it para bigyan ng investment. Sa kabilang banda, masaya ang presidente ng asosasyon na ang pag-recruit kay Jinho ay isang madaling gawain. Ngunit masama lang ang kanyang loob sa paggawa sa profile ni Jinho. Sa opisina ng presidente, si Jinho ay pinagalitan dahil sa paggawa ng mga kalat sa silid. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ng presidente ang impormasyon sa uncleared gate na hiniling ni Jinho. Tinanong niya si Jinho kung plano niyang pumasok sa gate na iyon sa kasalukuyang level niya. Ipinaliwanag ni Jinho na ang mga tarangkahan ay puno ng mga halimaw at mga bitag na walang habas na aatake sa mga tao. Kabilang sa mga ito, may mga gate na lubhang mapanganib na maging ang mga katawan ng mga veteran players ay naiwan. Ang mga tarangkahang ito ay tinatawag na uncleared gates, at ang beginners na tulad niya ay kayang magtangkang sakupin ang mga ito. Ang mga reward at mga points ng experience sa loob ng gate ay tumataas sa paglipas ng mga oras, na nagbibigay ng mas mabilis na paraan para mag-level up. Nagtatanong ang presidente kung mayroong ligtas na paraan upang isagawa ang hamong ito. Sumagot si Jinho na naghihintay sa kanya ang kanyang mga kaibigan na palayain sila, at sa kalaunan ay kailangan niyang harapin ang mga halimaw na players. Walang oras na sasayangin, kailangan niyang maging mas malakas ng mabilis. Dahil sa pag-unawa sa pagkaapurahan ni Jinho, ang presidente ay naghahanap ng angkop na uncleared gates para sa kanya. Pumili sila ng gate na lumitaw 7 taon na ang nakakaraan at nananatiling uncleared. Ang tanging kondisyon para sa tagumpay ay ang mabuhay hanggang sa pagsikat ng araw. Dahil dito, si Jinho ay naging opisyal na nakatali sa asosasyon at humihiling ng permisyon na manatili siya sa gusali ng asosasyon. Pinayagan siya ng presidente na manatili sa isang silid at binigyan siya ng armor na ginawa ni Quan Noe, isang legendary na craftsman. Tinanong ni Jinho kung maaari niyang personal na pasalamatan si Quan Noe. Ngunit ipinaalala sa kanya ng presidente na hindi siya magpapakilala bilang Spectre, at maghihinala ang mga tao kung gagawin niya iyon. Isinuot na ni Jinho ang kanyang kasuotan at nagpa siya na pumasok na sa piitan. Kumpiyansa na pumasok si Jinho sa gate, sa pag-aakalang magiging madali ang mabuhay hanggang sa pagsikat ng araw. Pinag-aaralan niya ang data at napagtanto na ang grupong pumasok ng maaga kaninang umaga ay may pinakamahabang oras ng survival. Si Jinho ay matiyagang naghihintay hanggang sa lumabas ang mga kalaban. Nang may lumabas na undead na nilalang, mabilis niyang tinapos ito. Nag-activate si Jinho ng isang kasanayan na tumutulong sa kanya na madama ang presensya ng mga kaaway, at napagtanto niyang marami pala sila. Ang mga zombie ay naglunsad ng isang pag-atake, pero si Jinho ay mahusay na tinalo ang bawat isa. Pagkatapos ng matinding labanan, nagpahinga siya sandali. Biglang may narinig si Jinho na boses na humihingi ng tulong. Tinuntun niya ang pinagmulan sa isang kabaong at nagtanong tungkol sa taong nasa loob. Ipinaliwanag ng individual na ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay namatay, at siya ang tanging nakaligtas.
Inutusan siya ni Jinho na sumigaw ng malakas para matukoy niya ang eksaktong lokasyon. Kasunod ng sigaw, hinanap ni Jinho ang ulo ng tao at sinimulang barilin ang kabaong. Naiintindihan niya kung bakit ang gate na ito ay kumitil ng buhay ng mahigit 100 tao, dahil ito sa halimaw na tinatawag na trigger. Sa loob ng kabaong, ito ay sumambulat, sumisigaw, paano mo nalaman? Nang hindi ito binibigyan ng pagkakataong mag-react, mabilis itong hiniwa ni Jinho sa kalahati. Siya ay nagpatuloy upang tapusin ang natitirang mga zombie at matagumpay na sinakop ang piitan. Lumilitaw ang isang mensahe na nagpapahiwatig na natapos na ni Jinho ang piitan at nag-level up sa level 4. Bilang gantimpala, nakakuha siya ng bagong kasanayan sa C-rank na tinatawag na Confessions of the Dead, na nagpapahintulot sa kanya na tuklasin ang mga alaala ng mga patay. Si Jinho ay nasa sabik tungkol sa hinaharap. Nagulat ang mundo ng matuklasan na natapos ng isang araw ang kilalang Novice's Grave, Curse of Dawn Gate. Tuwang-tuwa ang presidente na hindi pinapansin ang malalaking guild. Muli niyang tinanong si Jinho kung may balak ba siyang ipakita ang kanyang sarili, na sinagot ni Jinho na hindi pa ito ang tamang oras. Gusto niyang maging isang taong hinahangad ng lahat ngunit hindi madaling makuha, at sa huli, malalaman ng mga tao kung sino talaga siya. Inilaan ni Jinho ang kanyang sarili sa pagsasanay at pagpapabuti ng kanyang mga istatistika. Habang tinitingnan ng balita, nakita niya ang isang uncleared gate na tinatawag na Luft's Garden, na lumitaw 9 na taon na ang nakakaraan na may mga halimaw na lumalabas mula dito. Ang gobyerno at asosasyon ay nag-alok ng malaking gantimpala sa sinumang makakatapos sa gate. Sa kabila ng maraming pagtatangka ng buong bansa, walang nagtagumpay. Sa kalaunan, kinailangan nilang humingi ng tulong sa ibang mga bansa at gumastos ng malaking halaga para kumuha ng super rookie, mula sa India na nagngangalang Tashar Vishi, na isang bow genius. Gayunpaman, kahit na si Tashar Vishi sa 22 taong gulang ay nabigo, na nag-iwan sa lahat na walang pag-asa. Nagpasya si Jinho na maging mas maingat at handa sa anumang mga nakatagong banta na maaaring nagtatago sa loob ng gate. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang frost skill. Sa pagpasok sa gate, ang kondisyon para sa pagtapos nito ay talunin ang lahat ng mga halimaw. Nakatagpo si Jinho ng isang maze at matalinong piniling iwasan ito sa ngayon. Nakahanap siya ng isang lugar upang magpahinga, ngunit sa pagsapit ng gabi, nagsimulang lumitaw ang mga halimaw at inatake siya ng mabilis na paggalaw. Pinatay ni Jinho ang mga halimaw, gayunpaman, hindi nagtagal ay napansin niya na mas maraming halimaw ang lumilitaw, at patuloy niyang pinapatay ang lahat ng mga ito. Sa kanya napagtanto na dumadami sila habang pinapatay sila. Habang tumatakbo si Jin, naglulunsad ng pag-atake ang mga halimaw, ngunit mabilis niyang ipinagtanggol ang sarili gamit ang kanyang Ice Shield. Mahusay na natalo ang lahat ng mga halimaw, matagumpay na natapos ang Luft's Garden. Gayunpaman, siya ay naiwang nagtataka kung paano hindi natalo ng isang tao na mahusay tulad ni Tashar Vishi, isang super rookie, at ng kanyang mga kasamahan sa team ang mga halimaw na ito. Bakit sila nabigo? Nang ibabaw ang curiosity ni Jinho, at nagpasya siyang pumasok sa maze. Sa loob, nakita niya ang mga bangkay ng mga patay na manlalaro, kabilang si Tashar. Naalala niya na si Tashar ay nagtataglay ng Tempest Bow, na nagpapahintulot sa mga arrow na lumipad sa paligid sa isang natatanging paraan. Sa mga bangkay, nakita ni Jinho ang isang notebook na pag-aari ni Tashar. Naintriga, kinuha niya ito at nagsimulang magbasa. Sa kwaderno, ikinwento ni Tashar na inutusan siyang tapusin ang gate sa Korea, alam niyang hindi na siya makakabalik ng buhay. Gayunpaman, nang walang pag-aalinlangan, tinanggap niya ang hamon. Hiniling ng girlfriend ni Tashar na si Zaya na isama siya, at nangako silang babantayan ang isa't isa. Bilang karagdagan kay Zaya, isa sa kanyang mga kaibigan at isa sa mga kaibigan ni Tashar ay sumali din sa ekspedisyon. Pumasok sila sa gate, at lahat ay namangha sa magagandang tanawin. Gayunpaman, pagkagabi, 8 halimaw ang lumitaw, at sinimulan nilang labanan ang mga ito. Sa kanilang sorpresa, dumami ang mga halimaw sa 32 sa oras ng labanan. Nakakalungkot, ang kaibigan ni Tashar ay nasugatan ng husto, at nagpasya silang maghanap ng kanlungan sa maze. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, pumanaw ang kaibigan ni Tashar, na nag-iwan ng huling kahilingan kay Tashar na alagaan ang kanyang anak na babae.
Bago dumating ang susunod na pag-atake, nagdarasal siya para sa pagmamakaawa. Kahit papaano, nagawa nilang talunin ang ika-4 na pag-atake ng 120 na halimaw. Nang papalapit na ang ika-5 pag-atake, nananatiling determinado si Tashar na tapusin ang gate, ngunit ang pagod at kalungkutan ay nagsimulang magdulot ng pinsala, at napagtanto nilang hindi na magkakaroon ng ika-6 na pag-atake. Sa panahon ng ika-5 pag-atake, ang kasintahan ni Tashar ay kaunos-lunos na namatay, na nadurog ang kanyang puso. Nakakagulat, inatake siya ng isa sa mga miyembro ng kanilang team mula sa likod, pero makitid na nakaiwas si Tashar sa pag-atake. Napagtanto niya na ang umaatake ay isang halimaw na player. Inamin ng halimaw na hinahabol niya si Tempest Bao Tashar. Tingid sa kaalaman ng halimaw na player, mas maraming halimaw ang papalapit sa kanyang likuran. Nagtagumpay si Tashar na makatakas, iniwan ang halimaw na player upang harapin ang mga galit na mga halimaw na sa kanya ay naakit. Nagtago si Tashar sa maze, ngunit lumalala ang kanyang mga pinsala, at naabot niya ang isang dead end. Alam ni Tashar na limitado na lang ang kanyang oras at nagsulat ng isang diary na nagdedetalye kung ano ang nangyari sa kanila, humihingi ng paumanhin sa sinumang makakahanap nito. Si Jinho, pagkatapos basahin ang tala-arawan, napagtanto na ang bilang ng mga halimaw ay dumodoble sa bilang ng mga manlalaro na pumapasok sa gate. Naiintindihan niya na nagawa niyang tapusin ang gate dahil mag-isa siyang pumasok, at mas mahirap sana kung may team siya. Kinuha ni Jinho ang diary pati na si Tashar the Tempest Bao, nangako na maghihiganti sa mga halimaw na player. Pagkabalik mula sa tarangkahan, nagsabi ang presidente ng mensahe kay Jinho, na nagpapasalamat sa kanya sa pagbabalik ng diary ni Tashar sa gobyerno ng India at pagpapaalam sa kanilang mga pamilya. Gumaan ang pakiramdam ni Jinho sa nalaman na ginawa ang tamang aksyon. Nagtanong ang presidente sa Tempest Bao ni Tashar, at dala ito ni Jinho at ipinakita sa kanya. Nababaliw ang presidente dahil ang Bao ay pag-aari ng gobyerno ng India, at dapat itago ito ni Jinho. Tiniyak sa kanya ni Jinho na hindi niya ito gagamitin ng walang dahilan. Naniniwala siya na ang mga halimaw ay humahabol sa Bao, at darating ang kanilang boss para dito. Dahil alam na natapos ni Jinho ang gate, binalaan ng presidente si Jinho tungkol sa isang lalaking nagngangalang Demon Bical Singer na kilala sa pagkolekta ng mga Bao, na maaaring puntiryahin siya. Gayunpaman, kumpiyansa si Jinho na darating sila sa kanya sa susunod na uncleared gate. Sa kabila ng pag-aalala ng presidente, binalak ni Jinho na gamitin ang Bao bilang bitag para mahuli ang mga halimaw na player. Naputol ang kanilang talakayan ng isang tawag mula sa media na humihiling ng panayam kay Jinho matapos matuklasan na natapos niya ang Luft's Garden. Nais silang paalisin ng presidente, ngunit pinigilan siya ni Jinho, na nagmumungkahi na magsagawa sila ng isang press conference upang ipahayag kung anong gate ang susunod niyang pupuntahan, na hinihimok ang mga halimaw na player na lumaban sa kanya. Sa press conference, lumitaw si Jinho sa casual na damit, tinatanggihan ang kailangan na magbihis tulad ng kanyang nakaraang persona na si Spectre. Nagpakilala siya at sinagot ang ilang tanong. Nang tanungin tungkol sa kanyang pipiliin na susunod na gate, inihayag ni Jinho na gusto niyang pumasok sa Eastern Sea Gate. Sa anunsyong iyon, lahat ay nagulat sa lahat ng naruroon. Matapos ipahayag ang kanyang susunod na gate, ang Eastern Sea Gate, tiniyak ni Jinho sa lahat na mananalo siya kahit na makaharap siya ng isang boss monster. Ang gate ay ang huling uncleared sa Korea, at iminumungkahi sa mga sabi-sabi, na isang makapangyarihang boss ang naninirahan sa loob. Magkasama, tiningnan ng presidente at ni Jinho ang mga kahilingan sa komisyon na natanggap nila. Nanirahan sila sa isang lugar kung saan nais ng isang ama ang lunas para sa kanyang anak na may karamdamang nakamamatay, na nangangailangan ng core ng isang Cinder Fox. Naalala ni Jinho ang pakikipaglaban noon, isang engkwentro na muntik nang magbuwis sa kanyang buhay. Iniharap ng presidente ang impormasyon tungkol sa gate, na isiniwalat na kumitil na ito ng buhay ng 7 team. Napagtanto ni Jinho na ang misyon na ito ay magiging mas mapanghamon kaysa sa dati, lalo na sa iba pang mga team na sinusubukan din ito. Ibinunyag ng presidente na ang nagkomisyon ng kahilingan na ito ay ang kanyang kaibigan na si Ko Choi Pilho ng Mango Group. Ipinakilala niya si Jinho sa kanyang bagong sekretarya at manager, si Chase Son, na nauunawaan at tila kainahinala kung patuloy na hahawakan ng presidente ang lahat para sa kanya.
Pumayag si Jinho na tanggapin ang kahilingan. Sa kanilang biyahe upang makilala ang kliyente, ipinaliwanag ni Chaeson ang sitwasyon ng pamilya. Ang anak na babae ay nagdusa mula sa Ninsan syndrome, at isa sa mga potensyal na gamot dito ay ang paggamit sa core ng Cinderfox. Pinanggit niya na ang taong nag-verify ng pagiging epektibo nito 29 na taon na ang nakakaraan ay walang iba kundi si Spectre mismo, na nahihiya si Jinho sa hindi pagbunyag ng kanyang pagkakakilanlan. Pagdating, personal silang binati ni Cho Pil-ho, yumuko at nagsusumamo para sa tulong ni Jinho na iligtas ang kanyang anak. Pagkarating upang makilala ang kliyente, inalok ni Choi Pil-ho si Jinho ng bayad na 15 bilyon at nangakong ibibigay ang lahat ng kailangan niya mula sa kanyang kumpanya. Inisip ni Chaeson na ito ay isang mapagbigay na alok at naniniwalang tatanggapin ni Jinho. Gayunpaman, tumanggi kaagad si Jinho, at nang itaas ni Pil-ho ang halaga, pinigilan siya ni Jinho at sinabing sapat na ang 10 bilyon. Nang tanungin ni Chase ang kanyang dahilan, sumagot siya na kapareho sa mga prinsipyo ni Spectre, na naniniwalang hindi dapat samantalahin ng isang tao ang isang taong nagsisikap na iligtas ang miyembro ng kanilang pamilya. Pagkaalis nila, tinanong ni Chase kung narinig ni Jinho ang kwento tungkol kay Spectre mula sa presidente, at sinabing narinig niya. Pagkatapos ay tinanong niya kung naniniwala siya, at sumagot si Jinho na naniniwala siya. Alam na nasaksihan ni Spectre ang pagkamatay ng kanyang sariling mga magulang at ayaw niyang maranasan ng iba ang parehong pagdadalamati. Nang maglaon, dinala ng presidente si Jinho sa vault upang piliin ang kanyang sandata para sa pakikipaglaban sa Cinderfox. Nalaman ni Jinho sa nakalipas na 25 taon, ang teknolohiya ay makabuluhang mabuti, na nagresulta sa mas mahusay na mga materyales at armas. Sinubukan niya ang ilang mga armas ngunit hindi siya napahanga, na nagsasabi na ang mga ito ay walang silbi laban sa mga tunay na mga predator. Gayunpaman, napansin niya ang isang espada sa sulok, at kahit na naniniwala ang presidente na ito ay walang silbi, ipinakita sa kanya ni Jinho na ang espada ay hindi basta-basta. Kinabukasan, sa labas ng gate, isang malaking grupo ng mga taga-media ang nagtipon. Ipinaalam ni Chaeson kay Jinho na 27 manlalaro ang papasok sa gate bago sila. Pinaalalahanan siya ni Jinho na pagkatapos ng araw na ito, makakatanggap sila ng maraming komisyon. Sa paglabas ni Jinho, kinalibutan siya ng media, na binomba siya ng mga tanong. Pinag-usapan din siya ng ibang mga manlalaro. Maya-maya, pumasok na ang lahat sa gate. Sa loob, isang manlalaro ang nagpakilala bilang si Cha Man-woo, isang miyembro ng ika-13th rank sa Korea. Iminungkahi niya na magtulungan sila upang tapusin ang gate, na nag-aalok ng isang komisyon habang aangkinin niya ang core bilang isang malinaw na parangal. Sumang-ayon ang ilan sa kanyang plano pero si Jinho ay umalis at tinanggihan ang imbitasyon na sumali sa kanila. Ang isa pang manlalaro sa tabi ni Cha Man-woo ay nag-isip na ang mga chismis tungkol kay Jinho na isang henyo ay exaggerated at ang pakikipaglaban ng mag-isa ay isang masamang desisyon. Ang Cinderfox ay isang boss monster na tinubuan ng 9 na buntot sa loob ng 1,000 taon. Kapag lumaki na ang lahat ng buntot nito, magiging Millennium Fox ito, na magkakaroon ng kakayahang mag-utos ng mas maraming sundalo. Nakahanap si Jinho ng lugar para mag-scout at obserbahan ang kabilang grupo. Samantala, ang ibang grupo ay nagsimulang salakayin ng mga Firefox. Inactivate nila ang kanilang mga bitag at nagawang palayasin ang mga umaatake, na nakakuha ng kumpiyansa sa kanilang mga kakayahan. Biglang lumitaw ang Cinderfox na galit sa pagkatalo ng mga alipores nito. Napansin ng isa sa mga miyembro ang 9 na buntot nito at nabigla. Sinubukan ni Cha Man-woo na patatagin ang team, ngunit ang ilan ay natakot na. Nanatili siyang may kumpiyansa sa bisa ng kanilang bitag at naniniwala siyang papatayin niya ang Cinderfox, na makakahigit pa kay Spectre. Sa sumunod na eksena, lahat ay nakahiga sa sahig na sugatan at talunan. Hindi makapaniwala si Cha Man-woo na wala sa kanilang mga kakayahan o estratehiya ang gumana, laban sa Cinderfox. Naisip niyang imposibleng talunin ang halimaw. Naghanda ang Cinderfox na maglabas ng bowl ang apoy upang tapusin si Cha Man-woo. Ngunit sa tamang oras, dumating si Jinho at hiniwa ang bowl ang apoy sa kalahati. Sinabi ni Jinho kay Cha Man-woo na kunin ang mga survivors at umalis para maayos niyang harapin ang Fox.
Inatake ng Fox si Jinwoo gamit ang mga bowl ang apoy, na ayaw siyang palapitin. Hinarang niya ang ilan sa mga pag-atake gamit ang kanyang ice shield habang sinusubukan niyang makalapit. Umatake na naman ang Cinder Fox gamit ang isang higanting bowl ang apoy. Napansin siya ni Jinwoo sa loob ng usok at inatake niya si Jinwoo na umiwas sa pamamagitan ng pagtalon sa hangin, at ginamit ang kanyang yelo bilang patungan upang makalapit sa halimaw. Hinati niya ang isang buntot nito, na nagpahina sa kanya. Tinuya ni Jinwoo ang halimaw, dahil ito ang unang beses na nakaramdam ng sakit at hindi niya akalain na siya ngayon ang biktima. Dahil sa marami na itong napatay na manlalaro, ang Cinder Fox ay umatake gamit ang kanyang claw, at gumanti si Jinwoo sa pamamagitan ng pag-atake sa isang mata nito. Habang naghahanda ito para sa isa pang higanting bowl ang apoy, tinusok ito ni Jinwoo ng isang malaking ice spike, na agad itong napatay. Bumagsak si Jinwoo pagkatapos ng laban, at isang mensahe ang nagpakita na ang Cinder Fox ay natalo, at natanggap niya ang core ng Cinder Fox bilang isang gantimpala. Sa labas ng gate, excited ang lahat na makita silang lumabas. Si Chamanwo ay karga-karga si Jinwoo sa kanyang likuran, at ipinalagay ng press na natapos ni Chamanwo at ng kanyang team ang gate. Gayunpaman, sinabi ni Chamanwo sa kanila ang totoo, tungkol sa totoong nangyari sa loob ng gate. Sa ospital, nagising si Jinwoo na nasa tabi niya si Chae Son. Ipinaalam niya sa kanya na nakatanggap sila ng maraming kahilingan habang siya ay walang malay. Hindi na nagulat si Jinwoo at lumabas ng kwarto para hanapin ang presidente. Sinubukan siyang pigilan ni Chae Son, nag-aalala na hindi pa siya ganap na nakaka-recover. Sa pagpapaginhawa ni Jinwoo sa kanya, sinabing nahimatay lang siya at magpapahinga pagkatapos nilang makita ang tunay na pasyente, ang anak ni Choi Pil. Dinala ni Pil si Jinwoo sa silid ng kanyang anak upang simulan ang paggamot. Sa pagpasok, napagtanto ni Jinwoo na malubha ang kalagayan ng dalaga, kaya kailangan niyang kumilos ng mabilis. Inilabas niya ang core, ngunit nakalimutan niya na ang kapangyarihan ng core ay napakamapanganib para sa mga ordinaryong tao. Dali-dali niyang pinalabas ng kwarto si Pilho. Sinimulan ni Jinwoo ang paggagamot at napansin niyang mas malala pa ang kalagayan ng dalaga kaysa sa naunang pasyenteng pinagaling niya. Sinubukan niyang gamitin ng maingat ang core, at sa kanyang pagtataka, may lumabas na mensahe na nagpapahiwatig na kaya niyang mag-absorb ng yin energy gamit ang frost skill, na magpapalakas sa kanyang magic stats. Napagtanto ni Jinwoo na ang frost skill ay naging lubhang maraming nalalaman, walang mga kahinaan sa parehong pag-atake at depensa, at lalo pa ay kaya nitong umabsorb ng enerhiya. Maingat niyang inabsorb ang yin energy mula sa babae, at naalala na ang mga nakaraan ng pasyente ay nakaranas ng makabuluhang pasanin pagkatapos gamitin ang core. Gayunpaman, sa kakayahan ng Frost, tila mas ligtas ito. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Jinwoo na pagod ngunit kumpiyansa na hindi side effects ito, at tinitiyak kay Pilho ang paggaling ng kanyang anak. Ipinahayag ni Pilho ang kanyang pasasalamat at nilayon niyang dagdagan ang bayad, ngunit alam niyang tatanggi si Jinwoo. Sa halip, inalok niya ang tulong ng Mango Group sa hinaharap, na siyang numero 1 kumpanya sa Korea. Ang panganay na anak ni Choi Pilho ay ang Guildmaster ng Scarlet Tower, na ika-5 pwesto sa bansa. Nagpasalamat si Jinwoo at nangakong hindi niya sisirain ang reputasyon ng Mango Group. Sa kanilang pagbabalik, ipinahayag ni Jinwoo ang kanyang pasasalamat kay Chae Son para sa isang mahusay na trabaho. Sa opisina ng presidente, ipinakita ni Jinwoo ang Cinder Fox Core sa presidente at ipinaliwanag na hindi niya ito ginamit sa anak ni Pilho dahil na-absorb niya ang yin energy gamit ang kanyang frost skill. Nagulat ang presidente sa paghahayag na ito. Pagkatapos ay ipinaalam ni Jinwoo sa presidente na kaya niyang makuha ang enerhiya mula sa anumang target, at humingi ng kanyang tulong sa paghahanap ng mga artifact na nababalot ng mga enerhiya. Nagpa siya si Jinwoo na bisitahin ang black market upang maghanap ng mga naturang artifacts. Pumasok siya sa isang teatro at gumamit ng lihim na teleportation feature sa isa sa mga upuan para ma-access ang black market. Pagdating sa black market, napagmasdan ni Jinwoo ang kasiglahan ng lugar. Nakilala siya ng ilang tao at sinubukan siyang takutin, pero nang sabihin ni Jinwoo na umalis sila, umatras sila. Nagulat siya kung gaano sila kadaling sumuko. Sa loob ng isang tindahan, nakilala siya ng isang attendant at itinuro siya sa mga stand ng mga artifact.
Nakakita si Jinho ng ilang low-level energy item ngunit hiniling sa attendant na ipakita sa kanya ang silid na may pinakamagagandang item. Ipinakita ang isang curse na item na may frost attribute, nagpasya si Jinho na ilagay ito at naobserbahan na tumaas ang kanyang bilis, tibay, at mahika. Ito ay may intermediate level ng frost energy, na nagpapasaya sa kanya na makakuha pa siya ng mas maraming magic gaya ng dati. Pinili ni Jinho ang item at umalis. Pumasok siya sa isang bar para gamitin ang teleportation service para makabalik sa Korea, ngunit kailangang maghintay ng 10 minuto. 3 manlalaro ang lumapit sa kanya, sinusubukang takutin siya at gustong sumakay sa kanyang kasikatan. Natawa si Jinho sa kanilang mga pagtatangka, na tinutukoy sila bilang mga linta na nang-aapi sa mga mahihinang manlalaro para palakasin ang kanilang sariling reputasyon. Inanyayahan niya ang mga ito na salakayin siya, na nakakuha ng atensyon ng iba sa bar na nakakakilala sa kanya. Pinaliwala ng gang ang opinyon ng karamihan, na hinimok ng kanilang pagnanais para sa kasikatan. Naglabas ng kutsilyo si Jinho, at lumapit si Jinho sa gang, na ipinahayag na sapat na ang oras para maglaro. Pinagtawanan siya ng gang dahil sa kanyang pagpili ng sandata, pero tiniyak ni Jinho sa kanila na sapat na ito upang harapin ang mga peste at hindi niya kailangan ang kanyang espada. Inatake siya ng isa sa mga miyembro ng gang, pero naiwasan ni Jinho ang strike at binigyan ng isang malakas na siko sa mukha ang lalaki, na naging dahilan upang siya ay nawala ng malay. Nagulat ang mga nanunood. Ang isa pang miyembro ng gang, isang magic user, ay may kumpiyansa sa kanyang magic, pero mabilis na lumapit si Jinho sa kanilang distansya, binali ang braso ng isang lalaki ng walang pag-aalinlangan. Ang magic user ay nataranta at natakot, umatake muli ng magic. Inihayag ni Jinho ang kanyang kakayahang magbasa ng hininga ng isang kalaban, maingat na iniiwasan ang mga pag-atake, at pagkatapos ay ibinaon ang kamay ng umaatake sa dingding. Pinalaan sila ni Jinho na huwag nang muling mag-cross ang kanilang landas, at pumayag naman ang natitirang miyembro ng gang. Nagtungo si Jinho sa teleportation habang ang mga nanunood ay nag-cheer sa kanya. Napagmasdan ni Jinho na kakaiba na ang mga taong ito, na kumikilos na parang nasa isang laro. Samantala, sa loob ng isang kotse, isang grupo ng mga individual ang nagmamasid sa pakikipaglaban ni Jinho sa black market. Ang isa sa kanila, na kilala bilang prinsesa, ay nagpakita ng matinding interes sa kanya. Sa kalye, nagalit si Jinho habang lumalapit ang mga fans para magpa-picture, gayunpaman, isang tao ang namumukod tangi sa karamihan, si Gang Yua, na kinilala ni Jinho bilang prinsesa ng Dokaebi Guild. Alam ni Jinho na siya ay ini-scout ng mga malalaking guild. Nakahinga siya ng maluwag nang makatakas siya sa crowd ng cafe dahil sa kanilang atensyon. Nagreklamo si Gang Yua dahil sa napakainit, na ikinagulat ni Jinho na kakaiba dahil mayroon siyang kakayahan sa mga apoy. Ipinaliwanag niya na gusto niya ang mga malamig na bagay, na ikinagulat ulit niya at nagdulot ng mga pagdududa sa kanyang tunay na pagkatao bilang Dokaebi Princess. Iniling ni Gang Yua kay Jinho na sumali sa kanilang guild, na nagsasabi na ang Vice Master ang nagpadala sa kanya upang pagmasdan siya, at siya ay pumasa sa mga tuntunin ng labanan at may potensyal. Lalo siyang naintriga nito, at ipinakita niya ang mga incentive na matatanggap niya sa pagsali. Namangha si Jinho sa mga gantimpala ngunit tumanggi, na binanggit ang kanyang pag-iwas na sumunod sa mga order at misyon ng guild. Naunawaan ni Gang Yua ang kanyang paninindigan at binalaan siya sa tumitinding aktibidad ng mga halimaw na player, simula pa lang dati sa unang palapag. Nagpasalamat si Jinho sa kanya at umalis. Sa opisina, ipinaalam ni Jinho kay President Dietgu ang tungkol sa offer ni Gang Yua. Tinanong ni President Dietgu kung pinagsisihan ni Jinho ang hindi pagsali sa isang guild na mas makakatulong sa kanya. Ipinahayag ni Jinho ang kanyang concern tungkol sa kahigpitan ng guild, at naantig si President Dietgu sa kanyang loyalty, na nag-offer sa kanya ng isang buong building upang manatili dito. Iniling ni Jinho na ang Eastern Gate Conquest ay itatakda sa loob ng 1 linggo simula ngayon, upang mabitag ang mga halimaw na player, o mas kilala sa tawag na Fins. Nagsimulang ipakalat ang balita tungkol sa nalalapit na pagsalakay ni Jinho sa Eastern Sea Gate. Nakita ito ni Cal Siner at inutusan ang kanyang mga alipin na kunin ang Tempest Bow mula kay Jinho. Naramdaman ni Cal Siner na siya ay binabantayan,
isang isyu na nagmumula sa Sword Saya. Curious siya kung ang mga Fiend ay kakagat sa kanyang bitag, may kainahinala si Jinho sa mga Shadow Brothers na sumama sa kanya bilang medics. Tinanong niya si Jason para sa impormasyon tungkol sa kanila. Ginagamit niya ang kanyang darkness skill para palawakin ang range nito para sa mas magandang magic training. Sinuri din niya ang impormasyon ng gate, natuklasan na ito ay pinangalan ng Eastern Sea Gate, Island of the Forgotten Dragon, na may malinaw na kondisyon na talunin ang hindi pa kilalang dragon. Pinag-iisipan niya kung paano kakalabanin ang dragon nang wala pang kasanayan sa paglipad. Sa pagtanggap ng impormasyon tungkol sa Shadow Brothers mula kay Jason, natuklasan ni Jinho na sina Vincent at Edward mula sa Amerika ay mga veterano na may 200 matagumpay na misyon, na parehong dalubhasa sa mga kasanayan sa Shadow. Hinangaan nila si Jinho at hinangad na tulungan siyang tapusin ang huling uncleared gate ng Korea. Sa araw ng pagsalakay, maraming tao ang nagtipon sa labas ng tarangkahan. Sa kotse, pinagalitan ni President Daegu si Jinho sa hindi pagtutok sa misyon. Tiniyak sa kanya ni Jinho na natalo niya ang Ice Queen at hindi siya madaling mapapatay ng hindi kilalang dragon. Nag-aalala si President Daegu na maaaring nakikipagtulungan ang Shadow Brothers sa mga Fiends at pinag-iisip ang itigil ang pagsalakay, pero tiniyak sa kanya ni Jinho na mayroon siyang plano. Pinati at pinuri ng Shadow Brothers si Jinho, nagulat nang sumagot ito sa English. Pumasok sila sa gate, at sinubukan ng isa sa magkapatid na salakayin si Jinho, ngunit hindi niya naramdaman ang aura ni Jinho na nag-aalangan. Nagplano ang magkapatid na humanap ng isa pang pagkakataon para atakihin siya habang hinahanap ang dragon. Biglang nilamon sila ng napakalaking anino ng Forgotten Dragon Boss. Nalaman nilang nawala na si Jinho. Sinubukan ni Vincent na gambalain ang boss habang hinahanap ni Edward si Jinho, at pinaghihinalaan niyang siya ang aninong ito. Inatake ni Edward, ngunit nawala ang anino, at ipinakita ni Jinho ang kanyang sarili. Binalaan si Edward na itago ang kanyang mga scarlet na mata. Itinanggi ni Edward ang pagiging isang Fiend, at ipinaliwanag ni Jinho ang mga kahihinatnan ng pag-inom ng dugo ng demonyo at paggamit ng mahika. Inatake ni Edward si Jinho gamit ang kanyang mga shadow, nagbabalak na hampasin ang kanyang mga binti, pero ginamit ni Jinho ang kanyang kasanayan na nightwalking para mawala. Takot na takot si Edward, napapaligiran ng darkness ni Jinho. Si Vincent ay nakikipaglaban sa dragon habang si Edward ay nakatakas mula sa gubat, napabulalas na itinago ni Jinho ang kanyang tunay na lakas. Pinagalitan siya ni Vincent dahil nabiktima siya sa mga kasinungalingan ni Jinho at nagplanong atakihin muna ang kahinaan ng dragon, ang reverse scale. Inatake sila ng dragon, at tinawag ni Vincent si Edward upang tanggalin ang reverse scale. Gayunpaman, nagalit ang dragon, at walang tigil itong nagwawala. Pinalak ni na Vincent at Edward na ilihis ang atensyon ng dragon kay Jinho, pero nabigo sila sa kanilang mga pagsisikap. Gumawa si Jinho ng mga palaso mula sa darkness, pinatama ito sa langit. Pinaulanan niya ng pana ang dragon, dahilan para bumagsak ito at hindi makagalaw. Ang Shadow Brothers ay namangha, at ipinakita ni Jinho ang Tempest Bow ni Tashar. Sumalakay ang isa sa magkapatid kay Jinho, na mabilis siyang pinugutan ng ulo. Ang pangalawang kapatid na lalaki ay umatake sa galit, at pinatay siya ni Jinho sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya, na nagsasabi na dapat silang magsisi sa kanilang susunod na buhay. Lumapit si Jinho sa walang pangalan na dragon at binigyan ng huling atake. Napagpasyahan niyang siyasatin ang katawan ng dalawang Fiends, gamit ang kanyang kakayahan sa confession upang basahin ang kanilang mga alaala. Nakita niya ang kanilang mga krimen, huminto habang napagtantong pinatay sila ng napakabilis, at naghanap ng impormasyon tungkol sa samahan ng mga Fiends. Ang kanyang kakayahan ay hindi makakuha ng kumpletong mga alaala dahil sa mababang antas pa nito, pero nakita niya ang taong nagbigay sa magkapatid ng kanilang mga kapangyarihan. Pagkatapos ay ginamit niya ang kasanayan sa confession upang basahin ang mga alaala ng dragon, nalaman na ito ay dating emperador ng siya pa ay tao. Nakonsensya si Jinho sa kanyang pagpatay sa kanyang ninuno, nagbigay galang, at pinanood ang pag-akyat ng kaluluwa ng dragon. Nakuha nito ang titulong Helper of Ascension at isang natatanging item, ang Flute of Tidal Breath. Pagbalik mula sa gate, isang press conference ang naghihintay.
Tinalakay ng media ang panganib ng tarangkahan at pagkamatay ng Shadow Brothers. Umiyak si Jinwoo, sinisisi ang sarili sa kanilang sakripisyo. Nanood at nagplano si Kyle Siner na magpadala ng mga watchdog sa auction sa Las Vegas. Sa opisina, nakita ni Jinwoo ang kanyang sarili na nabigla sa maraming kahilingan sa komisyon na natanggap niya. Nakaramdam siya ng pagkalito, lalo na dahil nabanggit niya sa isang conference na ginawa ng Shadow Brothers ang halos lahat ng trabaho upang i-clear ang gate. Si Chae Son, isa sa kanyang mga kasamahan, ay nagbigay ng ilang karunungan, na nagsasabi na ang swerte ay isang kasanayan din, at inirerekomenda na magpagupit siya. Si Jinwoo, na pinahahalagahan ang kanyang payo, ay pinayagan siyang umalis ng maaga. Nakangiti itong umalis, pinaalalahanan siyang magpagupit sa kanyang paglabas. Habang naglalakad si Jinwoo sa labas, hindi niya maiwasang isipin na ang pagsusuot ng kanyang maskara ay nagiging mas simple ang lahat. Nagpasya siyang bumisita sa isang aklatan ng comics kung saan natuklasan niyang walang ibang bisita. Medyo gumaan ang pakiramdam, tinanggal niya ang kanyang maskara at naghanda na umupo sa kanyang karaniwang pwesto. Gayunpaman, naputol ang kanyang mga plano nang makita niya ang isang batang babae na nakaupo na, at sa kanyang pagtataka, si Chae Son pala iyon. Pareho silang nabigla sa hindi inaasahang pagtatagpo na ito. Tumingin sa kanya si Chae Son at tiniyak na walang masama sa pagbabasa ng manhwa. Mapaglarong tinukso siya ni Jinwoo tungkol sa pamagat ng binabasa niyang manhwa, na naging dahilan ng pagkairita niya. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa kanyang libro, at sumagot si Jinwoo na ang kanyang pinili ay hindi masyadong maganda. Sinabi ni Jinwoo ang kanyang pagkabigla nang makita siya sa isang manhwa cafe, kung isa sa alang-alang na siya ay isa sa mga elite. Gayunpaman, ipinaliwanag niya ang kanyang pag-ibig sa lugar kung saan makakahanap siya ng aliw at kasiyahan sa halimuyak ng mga lumang libro. Sumang-ayon si Jinwoo sa kanyang sentimiento. Pagkatapos ng magiliw na pamamaalam, hindi napigilan ni Jinwoo na humanga sa etika sa trabaho ni Chae Son at nagpasya na dapat din siyang magsikap. Nang maglaon, ipinaalam ni Jinwoo kay Daegu ang kanyang planong pumunta sa Estados Unidos upang hanapin ang meeting place ng mga Finns. Iniabot niya ang mga natitirang buto ng dragon at hiniling kay Daegu na ihatid kay Kwon Noe para sa paggawa ng espada. Habang nakahiga si Jinwoo sa kanyang kama, hiniling niya kay Chae Son na maghanda ng plane ticket papuntang Las Vegas. Tiningnan niya ang kanyang mga item at stats, napagtanto na hindi magtatagal magagamit na niya ang sword aura at makipagsapalaran sa ikalawa at ikatlong palapag. Iniisip niya kung gaano kalakas ang mga top players sa lumipas na 25 taon. Pagdating sa Las Vegas, nagreklamo si Jinwoo tungkol sa nakakapagod na biyahe sa eroplano, na naalala ang mga araw kung saan pinadali ng teleportasyon ang kanyang mga paglalakbay. Mabilis niyang hinanap ang tagpuan ng mga Finns at nagpa siyang tapusin ang kanyang misyon ng mabilis para sa ilang karapat-dapat na pahinga. Sa lugar ng pagpupulong, pinag-usapan ng dalawang Finns ang mga watchdog at kung paano sila naging responsable sa pagkamatay ng kanilang boss. Dumating ang tatlong watchdog at nagtanong tungkol sa kanilang mga bagong order. Nang malaman nila na nagbago ang kanilang misyon, ipinahayag nila ang kanilang pagkadismaya sa hindi pagtungo sa ikalawang palapag. Sinuri ng leader ng watchdogs ang mga utos pagkatapos ay sinunog ito upang matiyak na walang natitira pang bakas. Sa pag-alis ng watchdogs, nakahinga ng maluwag ang dalawang Finns. Si Arma, ang skeletal mage, ay kilalang may reputasyon na kabilang sa massacre sa Turkey. Dumating si Jinwoo at mabilis na pinatay ang dalawang Finns, na ikinalungkot niya sa kanilang kakulangan ng kapaki-pakinabang na mga impormasyon. Tinawagan niya si Daegu at humingi ng tulong sa pagkuha ng tiket para sumali sa auction sa Las Vegas. Bumisita si Jinwoo sa auction venue para maging pamilyar sa paligid. Nang tangkaing pumasok ni Jinwoo sa casino, una siyang hinarang ng mga gwardya, ngunit nakilala siya ng isa sa kanila noong sinubukan nilang i-recruit siya kasama si Gang Yua. Na-curious si Jinwoo tungkol sa kanilang presensya sa Las Vegas at nalaman na nagtatrabaho sila bilang security para sa casino. Nagtanong siya tungkol sa dahilan ng pagtunog ng alarma noong sinubukan niyang pumasok sa casino, at ipinaliwanag na ang mga manlalaro ay hindi pinapayagan sa regular na palapag ng casino, dahil ang kanilang mga kakayahan ay maaaring humantong sa malaking pinsala para sa establishmento. Sa halip, mayroong isang hiwalay na kasino para sa mga manlalaro kung saan ang mga dealer ay mga manlalaro din mismo.
Nagulat si Jinho nang makita si Gang Yua at napansin niya kung gaano siya natatalo sa laro. Umupo siya sa tabi niya, at nagulat si Gang Yua, nagtatanong kung nagbago ba ang isip ni Jinho tungkol sa pagsali sa guild nila. Nilinaw ni Jinho na narito siya para sa auction at hinahangad na tuklasin pa ang mga kaganapan dito. Ibinunyag ni Gang Yua ang kanyang tungkulin bilang pinuno ng seguridad sa hotel, at nag-usap sila habang namamangha si Jinho sa kanyang kakayahang magsugal habang nagtatrabaho. Ang dalawa ay nakikibahagi sa isang laro ng pagsusugal, kung saan pinayuhan ni Gang Yua si Jinho na huwag magpauto at sumabay sa bilis ng dealer. Nagtataka siya kung bakit patuloy itong natatalo sa kabila ng pagiging pamilyar niya sa larong ito. Nagpatuloy sila sa paglalaro, at kalaunan, ang swerte ni Jinho ay nagresulta sa panalo niya sa isang round, at sinabi niya na swerte iyon ng isang baguhan. Lumapit sa kanila ang dalawang manlalaro, at nakilala sila ni Jinho bilang mga miyembro ng Watch Dogs. Nagpasya siyang magpatuloy sa paglalaro upang mag-obserba at potensyal na tumuklas ng impormasyon tungkol sa mga fiend. Dahil sa mas maraming manlalaro na sumali, dinagdagan ng dealer ang bilang ng mga baso sa 5, at nagpatuloy sila sa paglalaro. Ang mga kilos ng dealer ay mahigpit na binabantayan, ngunit si Jinho at ang fiend ay itinuro ang parehong tasa, at ito ay tama. Naisip ni Jinho na mas mahirap pakitunguhan ang lalaking fiend. Nagbahagi si Jinho ng isang misteryosong artifact kay Gang Yua na kahawig ng isang compass, na sinasabing ipinahiram ito sa kanya ni President Diekgu, at makakatulong ito sa kanya na mahanap ang mga partikular na individual kapag ginamitan ito ng mana. Na-curious si Gang Yua, at ginamit ni Jinho ang artifact. Itinuro nito ang direksyon ng mga watchdog. Nagkunwaring nagulat si Jinho at nagdahilan na pumunta sa banyo. Ang lalaking miyembro ng watchdog ay naniniwalang ang artifact ni Jinho ay kayang masubaybayan ang mga fiend, kaya't sinundan niya ito sa isang eskinita. Doon, matalinong nailigaw ni Jinho ang watchdog sa isang bitag. Pagkatapos, sinira ni Jinho ang compass, at nagtaka ang halimaw, naiintindihan na hindi ito isang tunay na artifact. Tinanong niya si Jinho kung sadyang dinala siya mula dito, at kung gaano kadami ang alam ni Jinho tungkol sa kanila. At sinabi sa kanya ni Jinho ang schedule nila bukas. Inatake ng fiend si Jinho, at nagulat si Jinho sa kanyang bilis at nagtaka kung siya ay isang accelerator user. Masyadong confident ang fiend at sinabi kay Jinho na hindi niya na maiiwasan ang susunod na pag-atake. Si Jinho ay nagpabitag sa kanya para umatake, habang siya ay nakapikit. Ang fiend ay umatake ngunit ito'y sumablay. Nagyayelo na ang isang braso ng fiend. Piniro siya ni Jinho na walang kwenta ang bilis kung napepredict niya naman ito. Muling sumalakay ang fiend, at ginawang yelo ni Jinho ang kanyang kabilang braso at binigyan ng finishing blow. Nakakuha ng kritikal na impormasyon si Jinho tungkol sa mga plano at schedule ng mga watchdog. Samantala, pagbalik sa watchdog's hideout, pinag-usapan ng dalawang natitirang miyembro ang kanilang nawawalang kasama. Ang kanilang pinuno, si Arma, ay nagpakita ng kanyang listahan ng mga manlalaro na kasalukuyang nasa Las Vegas at na-identify si Jinho bilang isang may potensyal na banta. Napagtanto ni Arma na si Jinho ay kasama dati ng Shadow Brothers, na nagtataka tungkol sa kanyang mga intensyon ngayon dito. Ipinahiwatig niya na si Jinho ay isang malaking banta at nagpasyang humanap ng paraan para mawala siya sa auction. Pumunta si Jinho sa auction, kung saan namangha si Gang Yua sa presensya ng maraming sikat na mga tao. Nakahanap siya ng upuan at nagulat siya nang makita niya si Jinho. Pinaalalahanan siya nito na ang mga upuan ay nakareserba at hindi siya maaaring umupo saan man. Ipinakita sa kanya ni Jinho ang kanyang VIP na imbitasyon, na ikinagulat niya sa maliwanag na koneksyon nito sa mga makapangyarihang individual. Nagtanong siya kung paano niya nakuha ang tiket, at ipinaliwanag niya na inayos ito ni President Diekgu para sa kanya. Naghinala si Gang Yua na maaaring si Jinho ang proxy ng presidente. Napagtanto ni Jinho ang motibo ni Diekgu sa pagpapadala sa kanya ng mamahaling suit at balak na tanungin siya sa kanyang pagbabalik. Pinigyang diin niya ang kanyang pangako sa kanyang trabaho bilang isang professional. Nalipat ang kanilang usapan habang pinagmamasdan ang mga items sa auction. Si Gang Yua ay aktibong nagbibid sa mga accessories item. Ipinaalala ni Jinho sa kanya ang kanyang mga profesional na responsibilidad. Tinukso niya si Jinho upang mag-atubiling bumili ito,
at kalaunan ay bumili si Jinho ng kwintas. Nang tanungin niya kung para ba ito sa kanyang kasintahan, nilinaw niya na wala siya nito. Pagkatapos ay iminungkahi niya na ito ay maaaring para sa kanyang ina, ngunit inihayag ni Jinho na ang kanyang ina ay namatay, na humantong sa isang sandali ng pakikiramay. Nagpatuloy ang auction sa isang item na tinatawag na Unknown Ball, na nakuha ang atensyon ni Jinho dahil sa kanyang matalas na keen intuition. Ang iba ay nag-iisip pa rin tungkol sa misteryosong katangian ng item, dahil ito ay nananatiling hindi maipaliwanag sa loob ng 20 taon. Sa kabila ng hindi alam kung bakit nag-react ang kanyang keen intuition dito, nagpasya si Jinho na magbid sa item na ito. Ang susunod na item, ang Heaven Breath, ay pumukaw sa kanyang interes, at ipinaliwanag ni Gang Yua na ang presyo nito ay depende sa kapasidad sa paggastos ng leader ng bansa. Sa kasagsagan ng auction, isang hindi inaasahang pag-atake ang naganap, na nagdulot ng pagkagulat sa mga dumalo. Ang isa sa mga bodyguard ay mabilis na lumikha ng isang barrier protection, na nagligtas sa lahat mula sa pagbagsak ng mga debris. Sa mabilis na reaksyon ng gwardya, napansin ni Jinho ang kaguluhan at nag-isip kung sinong fiend ang maaaring may pananagutan sa pagpapatawag ng mga kalansay. Nag-alok ng tulong si Jinho, at tinake over ni Gang Yua ang mga command, nag-utos siya na ilikas ang mga manunood at protektahan ang mga item sa auction. Habang sinusubukan ni Gang Yua na i-manage ang sitwasyon, napagtanto niyang umalis na si Jinho. Nagmamadali ang mga dumalo habang tinatangka nilang umalis sa maliliit na pinto. Nagpasya si Gang Yua na gumawa ng exit sa pamamagitan ng pagsuntok upang makagawa ng butas sa dingding. Sa gitna ng kaguluhan, isang hindi inaasahang black hole ang lumabas, at isang bala ang tumama sa isa sa kanyang mga guard, na naging sanhi ng pagkasira ng barrier protection. Habang nasaksihan niya ang mga pagdating ng mga kalansay, si Gang Yua ay nakipaglaban, na ipinakita ang kanyang mga pambihirang kakayahan bilang isang special attribute user. Naobserbahan ng isang miyembro ng Watchdogs ang kanyang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan, na kinikilala siya bilang isa sa pinakamalakas na special attribute user, na nagtataglay ng S-rank bilang Ruler of the Flames. Nagpasya siyang hindi direktang makipag-ugnayan kay Gang Yua. Tinanong ni Arma kung nakuha na niya ang item at inutusan siyang tumungo kaagad sa Point B. Sa kabila ng kanyang pagkabigo sa hindi niya napatay si Jinho, bigla niya itong nakita sa malayo, at siya'y napuno ng pananibik. Tinutukan niya ito, nagbabalak na patayin siya ng mabilis. Ginamit niya ang kanyang kasanayan upang e-teleport ang bala malapit sa ulo ni Jinho, pero sa hindi niya inaasahan, madali ni Jinho itong naiwasan. Frustrated, gumawa ulit siya ng sunod na pagbaril. Si Jinho, na pinagmamasdan ng mga portal na nilikha ng babae, ay mabilis niyang inactivate ang kanyang shadow step skill, na nawala sa paningin ng babae. Nagulat siya, na pagtanto na kahit na ang mga rankers ay hindi makakaiwas sa kanyang mga pag-atake. Hindi nagtagal ay napansin niya ang direksyon kung saan siya patungo, ngunit huli na ang lahat. Nasa likod niya si Jinho at nagyayellow na ang kanyang mga binti, na nagdulot sa kanya ng takot. Sa nanginginig na boses, tinanong niya kung sino siya. Sumagot si Jinho na hindi mahalaga dahil mawawala ang mga watchdog ngayong gabi. Sa gitna ng kaguluhan, nawala ang Heaven's Breath. Nagtaka si Gang Yua kung kinuha ba ito ng Skeleton Mage. Ngunit hindi niya maintindihan kung paano ito nawala. Ang armor na isinuot ng kalansay ay kapareho sa individual na nawala 3 taon na ang nakalilipas, na nagpapaalala sa kanya sa kaso ng pagkawala, sa ikalawang palapag. Napagtanto nila na ang mga nawawalang manlalaro at ang mga kalansay ay nagbahagi ng mga koneksyon. Samantala, in-access ni Jinho ang memorya ng Watchdogs upang manggalap ng mga insight sa kanilang mga plano at sa kanilang lokasyon ng pagpupulong. Kasunod ng pagkumpleto ng misyon, hindi siya nakakuha ng malawak na impormasyon tungkol sa Fiend Association. Kinokontrol sila ni Arma, ang pinuno ng mga watchdog. Gumawa ng diskarte si Jinho para harapin si Arma at isinasaalang-alang na ang pag-atake ng walang ingat sa hideout gamit lamang ang mga bitag ay maaaring hindi ang pinakamahusay na paraan. Napansin ni Jinho ang relo ng Fiend at gumawa siya ng plano. Nakatanggap ng mensahe si Arma na nagpapahiwatig sa isa sa kanyang mga subordinate ang sinusundan. Nagtanong siya tungkol sa item na dala niya, at kinumpirma ito ng kanyang subordinate. Sinabing itinago niya ang item sa isang eskinita at nag-iwan ng palatandaan.
Habang sinasabi na siya ay hinahabol pa, si Arma ay naging interesado sa identity ng taong sumusunod sa kanya at nagpasya na suriin ang lokasyon na binanggit sa mensahe. Nang maramdaman ang item sa isang basurahan, kinuha ni Arma ang Heaven's Breath ngunit laking gulat niya nang bigla itong sumabog, na nagpayelo sa kanyang braso. Napagtanto ni Arma na nahulog siya sa isang bitag. Ipinatawag niya ang kanyang mga kalansay, at naghanda upang harapin si Jinho. Gayunpaman, mabilis na lumitaw si Jinho sa kanyang likuran at gumawa ng isang fatal blow. Sa pagkamatay ni Arma, ang mga kalansay sa auction ay naglaho, ito'y nag-iwan kay Gang Yua upang pag-isipan kung ang skeleton ay ipinatawag ng kanyang master, o ito ay natalo. Si Jinho ay nakapag-level matapos patayin si Arma, na iniisip kung gaano siya kalapit sa posisyon ni Arma kung hindi siya nahulog sa bitag. Na-access niya ang memorya ni Arma, nasaksihan ang recruitment ng mga Fiend at ang pagtaas ng posisyon ni Arma sa pamumuno sa ilalim ng Watchdogs. Nalaman din niya ang tungkol sa ultimong layunin ng mga Fiend, na mangibabaw sa buong palapag, ngunit hindi sapat ang kanyang kakayahan upang tignan ang lahat ng alaala. Galit na galit sa pagkasaksi sa ginawa ng mga Fiend sa mga ulila, at tinatrato sila bilang mga mapagkukunan ng mga alagad, nangako si Jinho na pipigilan sila sa pagkuha ng higit pang mga biktima tulad ni Arma. Iniisip din niya kung ang lalaking nakita niya sa mga alaala ay si Nazed Hollow. Bumalik sa auction hall, nadismaya si Gang Yua sa kanilang kawalan ng kakayahan na mahanap ang Heaven's Breath. Inilabas niya ang kanyang galit, nang gagalaiti, kung hindi dahil sa mga Fiend, siya ay makakatulog ng payapa. Lumapit sa kanya ang kanyang guard, ipinaalam na may iniwang regalo para sa kanya ang isang fan. Nagpaalam ang fan na ang nilalaman ng regalo ay maaaring maging nakakabigla. Nang buksan ito ni Gang Yua, una niyang pinaniwalaan na ito ay isang kamanghamanghang replika lamang, ngunit kinumpirma ng gwardya na ito ang orihinal na item. Nadagdagan ang kanyang sorpresa nang matuklasan niya ang isang sulat sa loob ng regalo. Ang sulat ay nagsiwalat na ang Skeleton Mage at ang dalawang Fiend ay naalis na, ang Heaven's Breath ay nakuha sa kanila, at ang lokasyon ng bangkay ng Skeleton Mage ay isiniwalat. Ang sulat ay pinirmahan ng isang fan, na nag-iwan kay Gang Yua na parehong natataranta at curious tungkol sa identity ng misteryosong tagapagbigay na ito. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na makilala ang taong ito sa gwardya, ngunit ipinaliwanag niya na wala silang nakitang anumang palatandaan mula sa lugar kung saan nakita ang bangkay. Ipinagpalagay niya na ang individual sa likod ng gawaing ito ay maaaring isang propesyonal o hindi mababa ang ranggo. Pumasok si Jinho sa eksena, nakuha ang atensyon nila. Pinagalitan niya ito sa pag-alis sa kasagsagan ng emergency at pag-alis tulad ng ginawa niya sa kasino. Ipinaalam sa kanya ni Gang Yua ang tungkol sa isang misteryosong regalo na natanggap niya mula sa isang fan na nakuhang muli ang Heaven's Breath, na nawala sa kasagsagan ng pag-atake. Na-curious siya na makilala ang fan na ito at kumbinsido na siya ay isang makapangyarihang individual, at posibleng siya ay isang ranker. Sa pagtatapos ng auction, tinanong siya ni Gang Yua kung bakit nandito pa rin siya, at binanggit ni Jinho ang kanyang intensyon na kunin ang mga item na napanalunan niya sa auction. Nabanggit ni Gang Yua na sa susunod na mag-cruise ang landas nila, malamang na nasa ikalawang palapag na ito. Sinabi niya kay Jinho kung makakaakyat siya sa ikalawang palapag sa loob ng kalahating taon, bibigyan siya ng regalo, gayunpaman, kung hindi niya magagawa ito, kailangan niyang tuparin ang kanyang kahilingan. Alam na alam ni Jinho na ang kanyang kahilingan ay malamang nakukunin siya bilang miyembro sa kanilang guild, at tinanggap niya ang hamon. Tinatakan nila ang kanilang kasunduan sa isang mahigpit na pagkakamay. Nakuha ni Jinho ang dalawang item na binili niya, ang Unknown Ball at ang Quintas. Nagtataka pa rin siya kung bakit nag-react ang kanyang keen intuition skill sa bola. Gumamit siya ng mahika, ngunit walang nangyari. Itinago niya ito sa kanyang inventory at ginamitan niya ito ng mahika paminsan-minsan. Dumating siya sa Korea at sinundo ni Chae Son. Nagpapasalamat si Jinho na dumating siya para sunduin siya. Sinabi niya sa kanya na bahagi ito ng kanyang trabaho at pagkatapos ay tinanong siya kung dederecho sila sa asosasyon. May naalala si Jinho at binigyan siya ng regalo. Sinabi ni Jinho na hindi niya alam kung ano ang bibilhin, kaya naghanap na lang siya ng libro at hindi sigurado kung magugustuhan niya ito at tanging itong libro na lamang ang natitira. Natuwa si Chae Son at sinabing naghanap siya ng kopya nito kung saan-saan, pero sold out na.
Sinabihan na lamang siya ni Jinho na gisingin siya pagkadating nila sa asosasyon. Opisina ng Presidente, sinabi ni Jinho kay Diekgu ang nalaman niya sa kanyang paglalakbay sa Las Vegas. Nagalit si Diekgu at uminom ng alak. Umalma siya at sinabi sa kanya ni Diekgu na hinahanap siya ni Quan Noe. Bukas na raw matatapos ang hinihiling niyang espada at gusto niya itong ibigay sa kanya ng personal. Tiniyak naman ni Diekgu na sa career ngayon ni Jinho, wala itong pagdududahan kahit magkita sila. Pumayag naman si Jinho. Sinabihan siya ni Diekgu na pumunta bukas. Nagpa siya si Jinho na magpahinga muna ngayon. Dumating si Jinho sa shop ni Quan Noe, at naisip na ito ay katulad pa rin noong 25 taon na ang nakakaraan. Pumasok siya at nakita niya ang apo ni Quan Noe na nagpapanday, at hindi siya makapaniwala na ito rin ang kakilala niyang bata noon. Dinala niya si Jinho papunta sa kanyang lolo. Hindi makapaniwala si Quan Noe matapos siyang makita, dahil mahirap makita siya sa paligid. Nakangiting sinabi ni Jinho, "Kamusta ka na?" Nataranta ang apo, alam niyang ito ang una nilang pagkikita. Hiniling ni Quan Noe sa kanyang apo na gumawa ng agaroti para kay Jinho. Tinuri ni Jinho ang husay ng kanyang apo, ngunit sinabi ni Quan Noe na marami pa siyang dapat matutunan. Nagbiro si Jinho na bakit hindi siya welcome back. Tinapik siya ni Quan Noe sa balikat at sinabing marami ka ng pinagdaanan. Tinanong siya ni Quan Noe kung bakit siya bumalik bilang isang player. Ipinakita sa kanya ni Jinho ang Frost Power na nakuha niya, at alam ni Noe na core power ito ng Frost Queen. Ipinaliwanag niya na maaari niyang iligtas ang kanyang mga kasamahan dito. Pinaalalahanan ni Jinho si Noe na matagal na silang may kontrata, at seryosong sinabi ni Noe na ang kontrata niya ay kay Spectre, hindi sa isang newbie na nagngangalang si Jinho. Natigilan si Jinho. Natawa si Quan Noe na banibiro lang siya at gustong makita ang mukha niyang tanga ilang taon na ang nakalilipas. Inakala ni Jinho ay tinawag siya ni Quan Noe dito para pagtawanan lamang siya. Ipinakita sa kanya ni Quan Noe ang espadang ginawa niya. Sinabi ni Quan Noe na ginamit niya ang hammer niya para dito, at si Jinho ay sinabing pangangalagaan niya ang espada para kay Noe, at iyon ang kanilang pangako. Hinawakan ni Jinho ang espada at iniisip na perpekto ito. Ipinaliwanag ni Quan Noe na naghalo siya ng mga bagong materyales, para mas mapaganda at tumibay. Sinuri ni Jinho ang stat ng sword at nakitang tinatawag itong Black Dragon Fang, isang natatanging magandang item. Inihambing niya ito sa mga espada na ginamit niya mula sa storage ng asosasyon at nalaman niyang nasa ibang antas ito. Sinabi ni Quan Noe na lalo siyang naging matipuno pagkatapos ng 25 taon, at inimbitahan siyang maglaro ng Go. Nagulat si Jinho dahil hindi pa siya natalo ni Quan Noe noon sa Go, sumigaw si Quan Noe na mas magaling na daw siya ngayon. Dumating na ang tsaa, at nagulat si Jinho dahil hindi pa siya nakakatikim ng ganitong klase ng tsaa at tinanong si Noe kung ano ito. Nag-alok si Noe na sasabihin sa kanya ito kung matatalo siya sa laro. Ngumiti si Jinho at pumayag. Maya-maya, galit na galit si Quan Noe dahil sa pagkatalo niya kay Jinho. Pinakalma siya ni Jinho at pinaalalahanan siya tungkol sa tsaa. Ipinaliwanag ni Quan Noe ang tungkol sa mga nilalang sa ikalawang palapag. Sila ay mga halimaw na kahawig ng mga tao tulad ng mga orc at elves. Sinabi niya na lahat sa mundo ay nagbago mula nang magbukas ang ikalawang palapag, at sila ay sapat na matalino upang makipag-usap sa mga tao. Tinanong ni Jinho kung kahit ba ang mga orc ay maaaring makipag-usap sa kanila. Kinumpirma iyon ni Quan Noe, ngunit hindi lahat ng nilalang sa second floor ay magagawa ito. Nagtanong si Jinho kung bakit niya sinabi ang mga ito. Sinabi ni Noe na ang agaroti ay nanggaling sa mga elves. Naisip ni Jinho kung makakarating siya sa ikalawang palapag, ay pagkatapos nun ay makakakuha siya doon ng ilang tsaa. Natawa si Noe dahil maliban na lamang kung makakatagpo siya ng matatalinong elves at makipag-ugnayan sa kanila, hindi niya ito makukuha kahit may 1 bilyong ginto pa siya. Nagtanong si Jinho kay Quan Noe kung may alam ba siya tungkol sa unknown ball na ito, na nakuha niya sa auction. Pinagalitan siya ni Noe na hindi siya isang sage at hindi niya alam ang lahat, pero alam niyang isang elven item ito, at sigurado siya dahil may nakilala siyang elder ng isang elf tribe noon, at naramdaman niya ang parehong enerhiya mula sa bola. Iminungkahi ni Noe na pumunta siya sa isang lugar kung saan makakatagpo siya ng mga elves.
Nagpaalam na si Jinho, at binigyan siya ng apo ni Quan ng isang item. Sinabi ng apo ni Quan Noe sa kanya na gusto talaga siya ng kanyang lolo. Sa kotse, ipinaalam sa kanya ni Chaeson ang tungkol sa isang gate sa England kung saan lumitaw ang mga Dark Elves. Ang gate ay tinatawag na Wild Forest at tinanong kung siya ay interesado. Sinabi naman ni Jinho na oo. Ipinagpatuloy niya ang kanyang sinabi na kahit na ang mga player sa buong mundo ay magtitipon doon. Humingi si Jinho ng impormasyon sa gate, at ito ay matatagpuan sa Grantham, England, at ang layunin ay patayin ang pinuno ng Dark Elves tribe. Ang kapasidad ng team party sa gate ay nasa 200 katao. Galit na galit si Calciner matapos malaman na Nolipol na ang mga watchdog. Iniisip ng isang minion na nahuli sila sa isang bitag, habang sinusubukan nilang i-manage si Jinho. Habang nag-uusap sila, dumating si Nazed Hollow at tinanong siya kung napatay si Jinho ng kanyang mga alagad. Hindi sigurado ang sagot ni Calciner. Inatake siya ni Nazed Hollow, at tumama siya sa pader dahil hindi niya nagustuhan ang sagot niya. Humingi pa ng pagkakataon si Calciner, at dadalhin niya si Jinho dito para sa kanya. Pinakawalan siya ni Nazed Hollow at binigyan siya ng kalahating taon para dalhin si Jinho sa kanya. Ikinatuwiran ni Calciner na hindi niya madadala si Jinho sa ikalawang palapag dahil kailangan pa ni Jinho na mag-level 30 man lang, at walang paraan na makapag-level up si Jinho sa loob ng 6 na buwan. Pinalaan siya ni Nazed Hollow na ang kanyang buhay ay nasa linya na at gawin na ito. At siya ay naglaho na. Hiniling ni Calciner sa kanyang minion na maghanap ng Pathfinder. Ang isang Pathfinder ay kayang bumaba sa dimensional na elevator, habang iniiwasan ang seguridad ng asosasyon. Nagpa siya si Calciner na pumunta mismo sa unang palapag. Samantala, maagang dumating si Jinho sa England at planong mag-clear ng mas maliit na gate bilang warm-up. Naisip ni Jinho na kung makakapasok ang 200 manlalaro sa gate, magiging lubhang mahirap ito, at alam niyang hindi niya mapoprotektahan ang lahat ng 200 katao. Sa araw ng pagsalakay, nagtipon malapit sa gate ang mga malalakas na manlalaro. May hinahanap si Chamino. Tinukso siya ng isa niyang teammate kung hinahanap niya si Jinho. Naalala niya kung paano nilabanan ni Jinho ang Cinder Fox, at humanga siya dito. Nasasabik siyang ipakita sa kanya kung paano siya ngayon ay nagbago. Napansin nila si Jinho at nilapitan siya. Nagpasalamat si Jinho kay Mino sa paghatid sa kanya palabas ng gate matapos makipaglaban sa Cinder Fox. Tinanong siya ni Mino kung gusto niyang sumali sa kanilang team. Umayag naman si Jinho dahil hindi magiging epektibo kung mag-isa lang siya. Pagkapasok nila sa gate, natarante si Jinho matapos makitang kusang umaalis ang ibang team. Ipinaliwanag ni Mino na gumagamit sila ng mga terminal sa modern day na ito upang makipag-communicate matapos makapasok sa gate. At walang kaalam-alam dito si Jinho. Piniro siya ng isa sa mga miyembro tungkol sa pagiging isang time traveler mula sa nakaraan, at mukhang totoo naman. Ipinakilala ni Mino ang ibang miyembro kay Jinho. Si Choi Jinpai ang healer, at ang babaeng nang aasar sa kanya ay si Sil Mary. Ang kanyang skill ay nagbigay daan sa kanya na makita ang mangyayari sa hinaharap ng sinumang tumingin sa kanya, pero mayroon itong mahabang cooldown. Kailangan din niyang sabihin sa target ang kanyang mga vision, at may penalty iyon kung hindi. Nakita niya ang future ni Jinho at namangha siya sa kung paano niya pinatay ang 10 Dark Elves ng mag-isa, at naisip niyang kamangha-mangha siya. Naisip ni Jinho na kaya ba niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang mga kaibigan. Nilinaw ni Mary na ang kanyang kakayahan ay isang sneak peek lamang, at hindi niya nakikita ng buo ang hinaharap. Hindi ito palaging tama dahil ang hinaharap ay patuloy na nagbabago. Maaari nilang gamitin ang kanyang kakayahan upang makita kung may anumang panganib na naghihintay. Ipinakita ni Mino kay Jinho ang mga lokasyon ng ibang team, habang ipinapalam nila na wala pa silang nakikitang Dark Elves. Naisip ni Mary na ang dahilan kung bakit hindi sila nakakakita ng anumang Dark Elves ay dahil baka mababa ang bilang ng mga Dark Elves dito. Iniisip ni Jinho na parang may mali at hindi pwedeng mababa ang bilang ng kalaban, dahil masyadong marami ang bilang ng team at kataka-taka kung bakit wala silang nakitang mga Dark Elves. Ipinaliwanag ni Jinho na ang Dark Elves ay mapagmataas na nilalang at hindi sila mapipigilan, lalo na't kapag may gumagambala sa kanila. Nagtanong si Jinho kay Mary na sabihin sa kanya kung anong oras siya nakipaglaban,
nang masilip niya ang kanyang future. Sa tansya ni Mary ay gabi na iyon. Napaisip sandali si Jinho saka naglabas ng sleeping bag. Sinabi niya na ang Dark Elves ay malamang nagagawa ng isang sorpresang pag-atake sa gabi. Sinabi ni Mary na aabisuhan niya ang ibang team ukol dito. Sinabi ni Jinho na baka hindi sila maniwala. Sinabi ni Jinho, iidlap muna siya, at pagkatapos ay magsalitan silang magpahinga. Dumating na ang gabi, pagkatapos ay may dalawang manlalaro na nag-uusap sa harap ng nag-aapoy na mga kahoy. Sinabi ng isang manlalaro, paano kung talagang gumagawa ng sorpresang pag-atake ang Dark Elves? Ang isang manlalaro ay nagdududa at ang isa ay sinabing ito ay wala lamang. Minaliit niya ang katalinuhan ng Dark Elves at kung paano hindi nila makontrol ang kanilang kapangyarihan, at sila ay walang kakayahan sa organisadong pag-atake. Napansin nila ang maraming mga nakatingin sa dilim at napawi ang kaba nila nang makita nilang mga wolf dogs lamang iyon, sa pag-aakalang natatakot sila sa apoy. Ang player na minamaliit ang mga elves ay nakakita ng mga anyong tao sa mga puno, at sinabihan ng ibang mga player na gisingin ang buong team habang napapalibutan sila ng Dark Elves. Biglang nagising si Jinho nang maramdamang parang may mali. Sinabi sa kanya ni Mary na wala pang nangyayari, at maaari na siyang bumalik sa pagtulog. Nagtanong siya tungkol sa iba pang mga team, at sinabi niya na ang Night Watch ay nagpo-post ng mga update tuwing 30 minuto. Natarante si Mary kung bakit walang nagpo-post at naisip na baka may problema sa komunikasyon. Alam ni Jinho na inaatake na sila, nang makita niya gamit ang kanyang Hunter's Night skill ang Dark Elves na nakapalibot sa kanila. Napangiti si Jinho habang nasa sabik siyang makita ang Dark Elves na gumagawa ng magkakaugnay na pag-atake kasama ang mga sinanay na wolf dogs. Inutusan ni Jinho si Mary na gisingin si Mino. Nagtataka siya kung bakit wala naman siyang nakikita. Habang nagsasalita siya, inatake siya ng wolf dog mula sa likuran, at napatay ni Jinho ang halimaw habang nahulog sa bonfire ang Dark Elf na nakasakay sa wall dog. Inisip ni Jinho na hindi niya dapat gamitin ang espadang ibinigay sa kanya ni Quan Noe para harapin ang mga mahihinang nilalang na ito. Pinatay ni Jinho ang umaataking mga elves. Napansin niya ang isang elves na umaatake sa kanya ngunit hinayaan niyang saksakin siya nito sa likod. Natuwa si Jinho sa cloak na ibinigay sa kanya ng apo ni Quan Noe, habang pinagpapatay niya ang mga elves sa kanyang bawat pag-atake. Pero sasadyain ni Jinho na hayaan ang isang elves na tumakbo sa kagubatan upang magamit niya ang skills ng Confession of the Dead, at mabasa ang alaala nito nang hindi siya nakikita ng kanyang katim. Ang isa sa mga elves ay sumalakay, at agad siyang pinatay ni Jinho at sinabihan ng isang elves na tumakbo. Matapos makita ang mga alaala ng elves, naintindihan niya na kinain ng mga Dark Elves ang mga sanga ng World Tree at nakakuha ng kapangyarihan kapalit ng kanilang kamalayan. Ngunit hindi naapektuhan ang kamalayan ng kanilang pinuno, at nakita niyang mayroon itong alagad na 1,000 Dark Elves at Dark Elven Knights, na ang bodyguard ng kanilang pinuno. Bumalik si Jinho sa team at nagdahilan na hinabol niya ang isang elves. Tinanong ni Jinho kung kumusta na ang ibang team. Sinabi ni Mary na wala silang komunikasyon at malamang na nasa gitna sila ng labanan o maaaring patay na sila. Sinabi ni Jinho na kailangan nila silang iligtas. Samantala, ang iba pang mga team ay nalulula sa mga pag-atake, habang ang isang player ay humihingi ng tulong at nakikita niya ang pag-atake ng elf upang tapusin siya. Dumating si Jinho at pinatay ang elf at ang wolf dog. Nagpasalamat ang leader ng team kay Jinho, sinabing siya ang tagapagligtas ng Blue Whale Party. Tinanong ni Jinho kung ilan ang nasawi. Sinabi ng leader na nawalan sila ng 5 tao at sinisi ang sarili niya sa nangyari. Hiniling ni Jinho sa Blue Whale Party na tumungo sa hilaga, na nagsasabing maaari silang lumaban ng sama-sama at mabawasan ang kanilang mga casualty. Tinataya ni Jinho na may hindi bababa sa 500 Dark Elves ang natitira, at may pagkakataon silang manalo kung makakaligtas sila ngayong gabi. Sinabihan sila ni Jinho na pumunta sa hilaga at tipunin ang iba, pagkatapos ay pumunta sa silangan pagkatapos ng laban. Nawalan na ng moral ang pinuno pagkatapos ng mga pangyayaring iyon. Sinabi sa kanila ni Jinho na kailangan lang nilang magpatuloy, at lumaban at maghiganti para sa kanilang kasama. Nagpasalamat ang pinuno at nagpasyang sundan ang bagong bituin ng Korea. Sa sumunod na eksena, nakita natin ang isang manlalaro na last survivor at napapalibutan ng wolf dogs.
Tinanggap niya ang kanyang kamatayan ngunit nagulat siya nang makitang pinagpapatay ang umaataking mga wolf dogs. May nakita siyang lalaki at nagulat siya kung sino iyon. Nagpasalamat ang player at kung hindi dahil kay Jinho ay nalipol na sila. Nakaligtas sila ngayong gabi, at tinatansya ni Jinho na nabura ang kalahati ng puwersa ng mga elves at malamang na hindi na muna sila aatake. Inisip ni Jinho ngayon na dapat sila ang nasa opens iba. Nakita niya ang dalawang manlalaro na nagtatalo tungkol sa kung kailangan nilang i-clear ang gate ng mas mabilis hanggat maaari, at ipadala ang mga kritikal na manlalaro sa isang ospital na may mga high-level healers. Ang isang manlalaro ay nangangatuwiran na hindi patas na isakripisyo ng lahat ang kanilang sarili para sa isang tao, dahil hindi sila handang lumaban. Nakikita ito ni Jinho. Tinanong siya ni Mino kung ano ang iniisip niya. Ipinaliwanag ni Jinho na ang dalawang mga opsyon ay may mga advantage at disadvantage, pero sa palagay niya ang pinakamagandang pagpipilian ay tapusin ang gate sa lalong madaling panahon, at ang rason kung bakit tatapusin ito ng mas mabilis, dahil magiging dehado sila kapag mas tumagal pa.